Good day mga idol! Welcome back sa ating video tutorial. In this video, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng simple recursive function calculation in C++. So ano ba yung recursive function? So ang recursive function is isang uri ng function na tinatawag niya yung sarili niya. So meron siyang dalawang components which is yung base case or yung base case yun yung condition na kailan mag-stop yung ating recursive function. Then yung recursive base naman is yun yung part na tatawagin niya yung sarili niya. So, tara, simulan natin. So, first, open tayo ng ating code blocks. Yan. Create tayo ng new project. And then, console. So, recursive, pangalan natin. O, recursive function. Finish. Okay. Zoom natin. So first is magde-declare tayo ng ating function sa taas para mabasa ni compiler. So int tayo, calculate value. Then ano yung ating parameter? So let's say x, int x. Then again, sa recursive function is meron siyang dalawang component, base case at saka yung recursive case. So una is yung ating base case, yun yung condition natin when mag-stop pag-execute ang kanyang recursive function or kailan niya mag-stop matawagin sarili niya. So if x is equal to 3, then yan, ano yung i-return natin? So return tayo ng 1. Yan. So comment tayo dito na ito yung ating base case. Then kung hindi na-meet niya yung ating condition, else tayo. So tawagin natin yung return. Example, mag-return tayo ng 4 times, let's say, tawagin na natin yung kanyang sarili. So 4 times calculate value. Ano yung ating parameter? So x, then plus 1. Then semicolon. So ito yung part na recursive case. Yan. So again, ito yung part na base case, ito naman yung part na recursive case. So again, sa base case, yan yung condition when mag-stop yung ating pagtawag sa sarili o recursive function, pagtawag ng recursive function. Then ito naman sa else is ito yung part na tatawagin yung sarili niya or mag-call siya ng sarili. Okay? So now let's go to our main function. So instead na hello world, pwede lang natin, let's say, delete natin muna. So display tayo ng, ano yung gusto natin display? So display tayo ng, let's say, calculate, string. So calculate value, ano yung parameter muna natin? So 1, let's say, 1 yung ating value. So ano yung result? So display natin na kung yung ating value, yung parameter natin sa pagtawag ng function is 1, ano yung result? So, tatawagin natin yung ating calculate value, then lagyan natin parameter. Yan. Yan yung value ng ating calculate value. So, gusto natin kunin ano yung result using recursive function na ito yung ating condition. Okay, save natin. So, let's try to run. Okay, so calculate value, yung laman niya is 1, then result is 16. Okay, so paano naging 16? So let's try to explain it manually. So to do that, open tayo ng calculator, notepad na lang. Notepad. Okay, so si notepad. First is yung ating, ano yung ating initial na call. So recursive call natin, which is itong si calculate value. So ano yung gagawin natin? So ite-test natin, tatawagin natin si calculate value na function. Then, so ito si int x, ang value nito is 1. So si 1 ba daw, if 1,
If itong si x ito yung si 1 magiging 1 dahil yung ating parameter dito, yung pinasok natin. So si 1 ba daw equal to 3? So, totoo o hindi? So, which is false. So, automatic else yung sasalo. So, ano yung i-return niya? So, kung 3, ito yung i-return 1. So, kung hindi, so in our condition, or case 1, so 1 is not equal to 3, else. So, return natin ito. So, copy ko muna. So, yan. So, sa recursive case yung ano natin, in-execute. So, ano yung value ni x? So, 1. So, ito. So, magiging 1 ito. So, 1 plus 1. So, 2. Yan. No, again, from x, pinalitan natin ng value dito kung ano yung laman ng ating pagtawag. So, magiging 1. 1 plus 1, magiging 2. So, ito yung ating second recursive call. Now, let's proceed to another checking. So, from ito, naging ganito. So, second recursive call na to. So, 4 times calculate value to. So, tatawagin niya naman yung sarili niya. So, kaya recursive. So, to do that, so ano yung value natin sa taas? So, 4 times. So, ano yung ating laman nito? So, 2. So, tatawagin natin itong ating function. So, 2, if x is equal to 3. So, si 2 ba daw, itong x magiging 2 na yan. So, si 2 ba daw equal to 3, which is false. So, i-return niya naman ito. Copy na naman natin. Control C. Paste natin. Existing na si 4. So, copy natin. So, instead na ito, paste natin. Yan. So, lagyan na lang natin na ito para hindi ko maguluhan. So, yan. So, ano yung laman ni x? So, si 2. 2 plus 1, magiging 3. So, yun lang. So, ito yung ating third recursive call. So, now, pupunta na naman tayo sa test natin si calculate value 3. So, si 3 yung ating value. So, si x magiging 3. So, si f is equal to 3. So, ano yung laman ni x? 3. So, si 3 is equal to 3, which is true. Ano yung i-return niya? 1. So, ito. Copy natin siya. So, 1. So, from ito, copy muna natin ito. Taas. Yan. Ano yung calculate value? Anong ni-return itong ating recursive function? Tinawag niya yung ating function. So, anong laman? So, 3 is equal to 3. Return natin is 1. So, kuha. Yan. Then, dahil na-meet na natin ating base case condition, mag-e-exit na tayo sa ating recursive function. So, again, ito sa baba, recursive function, ito na sa taas si base case. So, si base case, yan yung condition natin when tayo mag-stop na tawagin natin yung sarili natin. Then, ito naman is ito yung part na tatawagin niya yung ating sariling function. So, dahil na-meet na natin itong ating condition na si 3, dito, return na to 1. So, 4 times 1? So, 4. So, ano yung result? 4 times 4? 16. So, yun lang kadali, mga idol. So, again, run natin. Okay, so 16. So, tama yung ating manual computation. Yan. So, what if try natin 2? So, try natin 2, So, 2 ito. Yan. Save natin. Build and run. Okay, so 4. So, bakit naging 4? So, again, try natin. Delete ito para explain naman natin. So, first natin na call, function call natin. Ito, copy natin. Yan. So, i-check natin. Tawagin natin yung function na calculate value. So, 2. Si value ng x is 2. So, ano yung return niya? So, dahil hindi si 2 equal to 3, so return niya itong ating recursive call. So, tatawagin niya yung ito yung i-return niya, then tatawagin niya yung kanyang sarili. So, paste natin. Ano yung laman nito? Ano x? So, 2. 2 plus 1, 3. Yan. So, very simple. So, now, copy natin ito. So, again, ito yung ating initial call. Ito naman ang second recursive call natin. So, paste natin to para mamadali.
So 4, then test na naman natin ito. So yung value is 3. So si 3 ba daw equal to 3 which is true? Nakuha na natin yung base case. Ano yung i-return? 1. So instead na yung sa baba, yung sa recursive call, yung tatawagin natin is ito yung i-return 1. So 4 times 1, which is 4. So yan lang. Build and run natin. Sa X natin. Build and run natin ali. Ayan. So, calculate value. Lang. So, ito dapat to ito. Para ang display nyo, hindi kayo maguluhan. So, build and run natin. Calculate value. Kung parameter natin yung value is 2 equals to 4. So, ganun lang kadali mga idol kung paano isolve yung ating simple recursive function. So, ganun lang kadali. Then sa mga bago pa lang dito sa aking page sa YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, follow, and subscribe. And also pakishare na rin yung video para makatulong tayo sa mga estudyanteng gustong matuto kung paano mag-programming at saka lalong-lalo na itong recursive function. So, yun lang. Salamat sa panonood. Happy coding!